Ang hirap kumuha ng tulog pagka mainit. Ayaw ko naman din pong mag-aircon dahil pag nag-aircon po kasi ako, paglabas ko ng aircon, nakadama na naman ako ng mainit, nagkakasakit po kasi pag ganun. Okay, ba't ba tayo napunta dyan? Okay, let me talk to you about pabor. Say favor, maski hindi ko narinig. Again, favor. Isa sa magandang pakinggan po yung salitang yan. Hindi po ba? Okay, let's face it. Pilipino po tayo. Mga Pilipino po merong yung mga, uy, ninong ko yan. Uy, ninang ko yan. Uy, kilala ko yan. Di ba? Pag mahaba ang pila, kung kilala ka, makakalusot ka. Maganda po yung ganon. Favor po yan Kaya pag may kilala tayong ganon, para malesen yung hirap. Di ba? So, maganda po ang favor. Pero, kapag ka ang favor ng tao ang pag-uusapan natin, may pagka-unfair. Ano po? Kasi, limitado rin yung ninong mo, limitado yung ninang mo, o yun. So, halimbawa, inuna ka. Masarap nga yun, maganda yun. Oo, pero, unfair naman doon sa mga, anong tawag dito? Mga nahuli. Or should I say, doon sa mga nauna sa'yo, tapos inuna ka. So, it's not right. And never na magiging okay ang ganyan, di ba? So, paus na po ako. Ang favor po ng Panginoong Hesukristo, may condition po siya. Nakuha ng mga believers ngayon ang favor. If you are a believer of Jesus, may favor ka. Tandaan mo yan. Regardless. Again, I want to tell you, kung ikaw ay born-again Christian, ano po ba o sino po ba ang mga born-again Christians? Sila yung mga nagtiwala sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesukristo. Kung isa ka dito, isa sa mga nagtiwala kay Jesus, doon sa ginawa niya sa cross, congratulations! Yung favor ni Jesus, nasa iyo na. Hintay-hintay ka lang kung meron ka mga hinihintay na malalaking break sa buhay mo, darating po yan sa proper time ni Jesus. Okay? Pero may condition po kasi yan. Alam po ninyo si Jesus Christ, namatay po siya para sa kasalanan ng buong mundo. Pero may nakalagay po kasi sa Bible, for God so loved the world, okay, that He gave His only begotten Son, that whosoever, yun yung ating magic word, whosoever, kung sino man ang maniniwala, whosoever believeth in Him will have everlasting life. Okay? Huwag niyo sasabihin sa akin na parang plakang gasgas na nakakasawa sa pandinig. Hindi po. Yung mga nagsasabi niyan, yung mga hindi born-again Christians. If you are a born-again Christians, alam mo na yung talatang yan na nagligtas sa'yo, paano ka magsasawang pakinggan yan? Diba? So, may favor po tayo, mga mananampalataya. Okay, let me give you an example kung paano mag-operate ang favor ng Diyos. Masyasyak po kayo Masyasyak kayo ng todo. Si Abraham, may asawa siya, si Sarah. Dating Sarai, di ba? Ngayon naging Sarah. Once pumunta sila sa Egypt, alam niyo po ba sa edad na 60 plus, si Sarah po ay pagkaganda-ganda pa rin. Beautiful lady, no? Why? Because dati siyang Sarai, naging Sarah. So, merong favor sa kanilang mag-asawa because of the grace of God sa mga buhay nila. Hindi po ba? Pumunta sila ngayon sa Egypt. Alam naman po natin ang mga Pharaoh during that time. May mga concubines yan. Marami silang mga asa-asawa. In fact, may mga bahay-bahay din, mga palapalasyo. Yung mga inaasawa nila. Diba? So, nung pumunta po sila ng Egypt, itong mag-asawang ito, natipuhan ngayon nung Paraw o Pharaoh
Si Sarah. Si Sarai. O, ngayon Sarah na, no? So, natakot si Abraham. Baka kapag sinabi niyang asawa niya si Sarai, baka saktan sila. O, diba? So, hindi siya nagsalita. Nanahimik si Abraham. Hindi niya siya nagsalita, sabi niya. Okay lang, ganon. Pero, sa panaginip nitong Pero, nagpakita ang Diyos sa kanya. Sa panaginip niya. Bakit mo kinukuha ang asawa ni Abraham? O, di ba? Kung tutuusin po, tignan po natin mabuti rito, si Abraham po nagsinungaling. Sinabi niya hindi niya asawa si Sarah. Nagsinungaling siya doon sa Pero dahil natatakot siya dito kay Pero. Di ba? Pero kanino po nagalit ang Diyos? Doon sa Pero. Doon sa pinagsinungalingan. Kung tutuusin, kung titignan mo yung story, walang kasalanan yung Pero eh. Biktima nga lang yung Pero doon eh. Pero nagalit ang Diyos doon sa Pero. Sabi niya, pambihira ka namang tao ka, Abraham. Hindi mo pala sinabi, asawa mo pala si Sarah. Nakita ko ang Diyos sa panaginip po, nagagalit siya sa akin. Sabi niya. So, yan po. Ano ang nakita niyo po rito? And I hope nagsasunk in po sa inyo yung truth. Yung favor of God. Pag nasa iyo ang favor of God, makinig pong mabuti. Maaring iba hindi umagri sa akin, I don't care. I really don't care. Basta ang importante po, sinasabi ko yung truth. Okay? Nasa Biblia po mga sinasabi ko, ha? Okay. Ano ba sasabihin ko? O yun, ang favor of God. Okay. Pag nasa iyo ang favor of God, maski magkamali ka ba, highly favored and greatly blessed ka pa rin. Okay? Again, kahit nagkakamali ka pa, kung Kristiyano ka na, born again Christian ka, still yung pabor ng Diyos nasa sa iyo pa din. Why? Because of Jesus. Because of His finished work on the cross. Kaya nga wala tayong ipagmamalaki. Kailanman, wala tayong sukat na pwedeng ipagmalaki sa harapan ng Diyos. Sapagkat yung righteousness natin na yan, ibinihis yan sa atin. We are highly favored and greatly blessed because of that. Kanino righteousness yung ibinihis sa atin? Righteousness mo? Ibinihis nga sa'yo kasi hindi sa atin yun, di ba? Yung yan atin na siyempre forever. At hindi nawawala yan. Hindi nawawala ang kaligtasan. So, righteousness ni Christ yun, sa atin po ay ibinihis. So, galing pa rin sa Diyos. Basahin niyo ang 2 Corinthians. Paborito natin yung 2 Corinthians 5:17. Pero, bumaba tayo sa 18. Makikita mo ron, all this is from God. Ang liwanag po, maliwanag pa sa sikat ng araw sa katanghalian, tapat mga kaibigan ko, mga minamahal kong kapatid. Kaya, kung titignan po natin, susuriin natin mabuti. Pag highly favored ka, regardless of your situation, highly favored ka pa rin. Dumarating po kasi sa akin minsan niya, bakit parang mas Actually, nakagawa ko ng vlog yata nito kahapon. Basta kahapon, parang kahapon yata. Isang araw ba yun? Sabi ko, ba't parang na-bless yung mga unbelievers? Oo. Kaya, kasi marami nagtatanong sa akin yan. So, yun. Pero, kung believer ka nga ni Jesus, highly favored ka. Ni isang segundo, huwag mong pagtududahan na baka wala kang pabor ng Diyos. Meron. Actually, hindi lang meron. Nasa iyo na yon. Hindi na mawawala yaon. Oh, ang init pa rin ng panahon talaga. Pero highly favored pa rin ako maski nainitan, di ba? Ganyan. Hindi kayang baguhin ang situation yung pagiging highly favored natin. Okay, kung babasahin mo, alam niyo po bang ang pinaka gustong-gusto kong inuulit-ulit. Ito parang sirang plaka na talaga sa akin na inuulit-ulit ko dahil talagang gustong-gusto ko. Ito I suggest, wala kayong gagawin mamaya, hindi kayo makatulog kung mainit. Basahin niyo po yung buong chapter ng Romans chapter 8. Yun nga, buong chapter na nga. Basahin niyo ang Romans chapter 8. Ako na lang. Mula verse 1 hanggang dun sa pinakauli. Ulit-ulitin niyo po yun.
Kung parang nanliliit kayo sa sarili niyo, bakit parang blessed yung mga unbelievers? Basahin niyo yun. Romans chapter 8, whole of it. Whole of it. Huwag kang umiskip. Huwag kang tamarin. Basahin mo. At gagaan ang pakiramdam mo. I am telling you, gagaan talaga. Iba si Jesus. Sabi ni Jesus, anak, huwag mo namang kakalimutan. Sino ka ba sa akin? Oo nga, Lord Jesus, no. Pambihira naman ako. Yung mga tinitingnan kong yan, lumilipas yan eh. Di ba? Ang Panginoon, nandyan lang siya. Nandyan lang siya. Pero tayo, ang problema tayo. Hindi naman siya eh. Kaya pag may nangyaring pangit, huwag mo sasabihin, Lord, ba't mo ko iniiwan? Hindi po totoo yun. Never na nang iwan si Jesus Christ. If you are a born-again Christian, Jesus is always with us. With you. Forever and ever. Pardon me sa maiingay na ano. So sabi ko po sa inyo, yung pabor po ng Diyos, ito ay pabor na talagang sukat ibinigay na sa iyo at hindi na babawiin yan. Hindi nawawala ang pabor ng Diyos. Okay. Sa Old Testament, if you do good, may reward ka. May favor ka. If you do bad, toinks, bagsak. Yan ang Old Testament. Pero, under the New Covenant of Grace, magkamali ka man, talagang sinabi ko na talaga magkamali ka man, highly favored ka pa rin. Pero hindi ko sinasabi magkamali kayo. Bilang mga anak kay Jesus Christ, inahangad natin makagawa ng mabuti lagi. Gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Minsan ganun ako. Pero highly favored pa rin ako. Pero hindi ko sinasabing maging para baka itulad nyo kay Apostol Pablo. Okay lang din. Si Pablo, sabi niya, sinisiraan daw siya nung mga, I think nung nasa Corinth siya nito eh. Sa Colossae, kaya sa Laodicea. Mga pinuntahan niyang place yan sa Asia Minor nung araw. Teka lang. Opo. At sinisiraan siya doon. Sabi raw niya, sabi ng mga taong ito, ayan, ikinakalat niya. Nasa biyaya na pala eh. E di magkasala na tayo. Wala akong sinabing gano'n, sabi ni Paul. Ang sabi ni Paul, dahil si Jesus at yung biyaya niya nasa iyo, you can say no to sin. Pero kung magkasala ka man, sinabi niya nabasa ko yan sa Roman, meron tayong advocate, si Lord Jesus Christ. Kaya maraming sasabihin yung mga hindi nakakaintindi ng grace. Dahil sa kanila, yung effort nila, yung kakayanan nila, yun ang gusto nilang gamitin para ma-bless sila sa buhay nila. Alam nyo, lalong palpak. Yan. Walang dating yan. Majojombag lang yung effort mo. Wala lang kwenta yan. Dahil kung ano yung ginawa ni Jesus sa cross, it matters a lot to God the Father. Yung ginawa lang ng anak niya sa cross, yun ang mahalaga sa kanya. Anong halaga ng effort mo kumpara sa effort ni Jesus Christ? Ang layo naman yata, di ba? Nakakahiya naman kung kukumpara mo, no? Hindi dapat yan. Mali yan. Medyo matagal-tagal na rin kasi akong pero alam nyo, marami kasi akong sinesharean. Parang, ang tingin ko, ang titigas ng ulo. Good works, good works, good works. Ang good works, talagang, sabi ko nga po, if you are a true believer of Jesus, wala ka nang gana sa kasalanan. Pero, tao lang po tayo May mga damdamin tayo, may mga sensitivities tayo. Kaya, nagagalit pa rin tayo. Kung nagalit ka, nawala ba yung kaligtasan mo? Hindi. Kasi regalo yan Ba't mawawala? I hope, tignan natin ang sarili natin highly favored and greatly blessed by Jesus, the Lord. It's high time. Christians, wake up. Sino tayo kay Jesus? Mga anak na minamahal. Subscribe na kayo dito. Maliligo na ako. Init na ako. Thank you po sa pakikinig ninyo. And I hope matuto po tayo. Including me. Dahil ang Christian walk po, ayan ang sanctification natin. And even though, pati ang sanctification niyan galing kay Lord Jesus Christ. Kasi habang sinasanctify tayo, binabackupan tayo ni Jesus sa likod. Hey son, hey
Hey child, you know what? I'm here though. Di ba? Ganun si Jesus. Hindi natin siya minsan pinapansin, pero nandyan pa rin siya sa atin. Tayo ang hindi pumapansin. Tayo ang nande-deadma sa Kanya. Kung tutuusin yan, ha? Dahil minsan, pag masyado na tayo down sa mga situations natin, doon na. Okay? Pero ito ang gusto ko sabihin sa inyo, we are highly favored and greatly blessed by Jesus Himself. Thank you, and Jesus highly favored us all. Thank you.